confirmation, mahirap. Ito po yung confirmation niyan. Sabi dito, Senator Panfilo Lacson has disclosed that Senator Loren Legarda is undergoing medical evaluation abroad for a lung condition, offering new details about the illness behind her extended leave from the Senate. Ayan mga kabunyog. So, kumpirmado ni Senador Ping Lacson na mayroon daw lung condition. Hindi naman masyadong dinitalye kung ano nga ba gaano kalala ang sakit niya. Kaya lang, ang problema kasi diyan, masyado namang timing, Masyado namang timing. Unang-una, lumabas yung sakit na yan, ngayon nakakasuhan na siya ng plunder. Pangalawa, lumabas siya ng bansa, pati yung anak niya, August 2. Ang August 2, ka-announce pa lang niya ni Ombudsman Boying Rimulya na talagang isa sa ilalim na sila sa preliminary investigation. Bigla na namang nagkasakit. Tayo pa naman sa bansa natin, nasanay na tayo na kapag may mga ganyan na. Alam na may mga ganyan na, nagkakasakit na. Yes. Kaya ito mga kabunyog, alams na. Pero yung sinasabi ni Senador Ping Lacson, parang naiiyak daw si Loren, ay malamang, totoo naman yan. Kasi syempre, mahirap tong pinagdadaanan niya ngayon. Mahirap tong pinagdadaanan ni Loren ngayon. Ano naman talaga yan? Kahit naman tayo, alam naman natin hindi madali yung pinagdadaanan niya. Imaginein mo, makakasuhan ka ng plunder. No bail? Kung ang kaso lang sana niyan bailable, hindi yan naalis ng Pilipinas. Kaya lang, plunder yan mga kabunyog Alam naman natin ang plunder, non-bailable. Marcoleta. Parang katulad lang ng kay Marcoleta. Di ba nung una din si Marcoleta, ganun din. Sabi niya, sus naman, paano naman naging plunder yon? Tumanggap lang ako ng campaign donation. Hindi naman galing sa pera ng bayan, tapos plunder na. Ang problema, nakasuhan nga ng plunder. Tapos yung Sandigan Bayan, in-affirm din naman na wala namang abuso doon. Kaya ngayon, nagkakaroon na ng trial ang kaso ni Marcoleta ng plunder. So ito na naman, plunder din itong kay Loren at sila pang mag-ina. Ang matindi dyan, silang mag-ina ang makakasuhan ng plunder. Hindi lang si Loren, hindi lang si Leandro. Live ito, Kabunyog Bintik La Chica. Kaya, ano na ngayon? Nagkakasakit na. At yun yung nagiging dahilan, bakit natatagalan siya sa ibang bansa. Pero malamang, ano na yan? Planado na yan nila Loren. Bistado na ba? Bistado. Baka nga, hindi na bumalik yan ng bansa. Sa sitwasyon na yan, mga Kabunyog, mga kababayan. Nakailang extension na ng leave. Kung babalik yan, bumalik na yan. August 2 pa. Halos mag-iisang buwan na yan. Ilang araw na lang, September na tayo. Kaya ito mga Kabunyog, mga kababayan, sabi ni Senador Ping Lacson, parang naiiyak si Loren Legarda. Wala sabi nga ni Senador Ping Lacson, ganyan talagang buhay. Ano ito mga Kabunyog, mga kababayan? Medyo parang ready na, piniprepare na ni Loren Legarda yung kondisyon, minamind conditioning na ang publiko. Pati yung mga kapwa niya senador, minamind conditioning na. Mga Kabunyog, bakit? Kinikwento niya yung kanyang pinagdadaanan na may sakit daw sa lungs. Anong ibig sabihin yan? Ang kasunod niyan, yan yung sasabihin na rason bakit hindi pa siya nakakabalik ng bansa. Parang lalabas, ang pinapalabas niya, gusto niya na sanang bumalik, gusto niya nang bumalik sa trabaho, hindi niya naman intensyon na takasan ang issue dito sa kanya, haharapin niya ito. Pero kung babalikan natin, attorney, nung last na nasa hearing si Loren Legarda, ang lakas-lakas, di ba? Pati nga sa mga nag-i-interview sa kanya mga stream media at mga vloggers doon sa Senado ang tapang niya, di ba? Ang tapang niya. Tapos biglang may sakit. All of a sudden, ngayon mabasat, naniniwala ba kayo? Ay, Diyos ko po, Rudy, nakapag, gising-gising. Mga standard naman na linya yan, di ba? Mga Kabunyog, mga kabayan. Standard na linya. Di ba si Leonardo? Ito mga Kabunyog, mga kabayan. Standard na linya yon. Di ba si Leonardo, ang tapang-tapang niya kapag nasa Senado, yung last na ini-interview siya o kaya nag-interpolate siya or cross-examination na ginawa niya imbes na clarificatory. Ang tapang niya. Tapos ngayon, biglang may sakit. Extended 1 buwan na. Ay, Diyos ko po. Lungs lang. Diyos ko po, pwede naman dito sa Pilipinas yan. Nakapaw. Na may sakit siya. Kailangan niya pang magpa-check up. Kung advice sa kanya ng doktor, mag-undergo pa ng further test. Mga ganyan naman siya. Gustong-gusto niya na sanang makabalik na ng Pilipinas dahil sa trabaho, sa Senado, marami nang nakabinbing trabaho. Gusto niya na ring harapin ang issue sa kanya, di ba? Mga ganun niya. Gusto niya nang maklear ang pangalan niya kasi ayaw niyang masira ang reputasyon niya na matagal niyang binuo at pinangalagaan. Mga ganyan ang dialogue niya, di ba? Mga ganyan yan. Kaya lang, alam naman natin, bakit dito ba sa Pilipinas hindi siya pwedeng magpagamot ng ganyan? Kayang-kaya naman yan dito sa Pilipinas kung totoo lang. Kaya lang, bakit ayaw niya dito sa Pilipinas? Kasi, nung nagpagamot siya dito sa Pilipinas, haharapin niya yung kaso na yan. Alam niyo kung bakit nagmamadali silang umalis noong August 2? Bakit sila nagmamadaling umalis? Biglaan yun Magkahiwalay sila ng biyahe ng kanyang anak. Ang dahilan noon, kapag kasi na-file na yung kaso sa Sandigan Bayan,
ang sunod na Hold- hakbang na gagawin ng hold departure. ombudsman, Hold departure. ilalagay sila sa precautionary hold departure order. Yun. Yan yung mangyayari dyan. Pangalawa, ipapa-freeze ang mga assets nila. Yun. Saka yung sa anak niya, ay bilyonaryo yung anak niya. Oh. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Ano talaga yan? Alam nila Loren Legarda, kailangan agad-agad umalis na sila ng bansa. Kasi pag na-file na yung kaso, ang magiging sunod niyan, hold departure order. Hindi na sila makakalabas ng bansa. Pangalawa, yung mga assets nila, ipapa-freeze na. Kasi syempre, yung assets ni Leandro, kung ilang bilyon man yun, pinagmamalaki nila yun, na napakayaman ng anak niya, ano yun? Magmo-motion syempre ang ombudsman na i-freeze yung mga assets, mga kabunyog. Kaya, ano to? Ito, maraming nagtatanong sa akin, mga kabunyog, maraming nagtatanong, bakit daw kasi plunder? Parang ang layo naman. Bakit daw plunder? Mga kabunyog, pinaliwanag ko na ito ng maraming beses. Ano ba ang ibig sabihin ng plunder? Ang ibig sabihin ng plunder, ill-gotten wealth. Nagpayaman ka, ang yaman mo galing sa masama. Official ka ng gobyerno, nagpayaman ka, at ang pagyaman mo galing sa masama, ill-gotten. Ngayon, ano ang mga paraan ng plunder? 6 yung sinabi ko noon. 6. Ang una doon ay malversation, misappropriation. Yun na yung common na alam natin. Pera ng bayan, kinurakot mo, ninakaw mo, dinambong mo. O yun yung first mode. Ang ano dyan, yan yung una. Nagnakaw ka sa pera ng bayan, dinambong mo. O yan yung unang mode. Ang pangalawang mode o paraan ng plunder, yung kay Marcoleta. Tumanggap ka ng gift, donation, galing sa private person. Galing sa private person by reason of your public office. Ibig sabihin, si Marcoleta, congressman, tumanggap siya ng gift sa private person kay Marcoleta sa kay defensor. Sa dalawang negosyante pa. Kaya di ba 4 silang may kaso? Ngayon, ang private person na nag-donate sa'yo, kasama yan sa makakasuhan. Yan ang nangyari kay defensor. Kaya pangalawang mode yun. Ito naman kay Loren, saka sa anak niya, saka kay Kusi, 3 sila. Pasok ito sa plunder kasi ganito. Taking undue advantage. Ginamit mo ang bintahe ng iyong position sa gobyerno or impluwensya sa gobyerno para sa unjust enrichment o hindi makatarungang pagyaman mo to the damage of the people of the Philippines and the Republic. Paano yun nangyari kay Loren? Ginamit niya yung pagiging senador niya, senadora. Dahil diyan, nabigyan ng legislative franchise yung anak niya. Linakad niya yan noon. Pagkatapos, impluwensya niya, tapos malakas siya kay Duterte. Yung mga kontrata sa Department of Energy, mga energy contracts, yung solar projects, nakuha ng anak niya, kumbaga exclusive. Tapos ang ginawa ng anak niya, hindi naman sinunod yung mga kontrata sa gobyerno. Hindi naman sinunod yung franchise. Nagbuo ng another company o corporation sa solar, binint kay Pangilinan, billions. For 4 out of 5 Pinoys, ito ang pinaka-Pilipili or pinakamalaki, pinakamasarap. Shoutout sa 500 plus live viewers mga kakabsat. Shoutout. Almost 600. Baka naman, like and subscribe tayo, Mabsat. Wala pong bayad yan. Like po tayo. Here we go. Damaged ang Pilipinas. Bakit? Hindi na-develop ang solar industry. Bakit? Binigay sa kanya yung exclusive na franchise. Tapos yung mga kontrata, kinuha niya rin halagang 10 billion kasi hindi niya naman tinupad. Kaya ang tawag ni Ombudsman Buying, ghost electricity. Tapos yumaman yung anak niya. Yun? Unjust enrichment. Yun yung plunder doon. Yun yung plunder doon. Taking undue advantage of your influence, position. Yan yung siglore. For unjust enrichment. Unjust enrichment to the damage of the Republic and the Filipino people. Pasok na pasok. Yan yung pang-6 na mode ng plunder. Ngayon, may ebidensya ba sa kanila? Oo. Sinurinder na ng Department of Energy. Sabi ni Department of Energy Secretary Garin, sinugpi na sila ng ombudsman. Binigay na nila sa ombudsman lahat ng records. Ibig sabihin nun, yung mga kontrata na kinuha ni Leandro Libeste na hindi sinunod. Yun lang. Ang dali lang i-prove. Kaya yung dito mga kabunyog, mga kababayan, parang katulad din kay Marcoleta, daling i-prove ng kaso. Bakit? Si Lito Atienza willing mag-testify na kinausap siya ni Loren Legarda. Inalok pa siya ng pera. Basta tulungan lang naman ilusot yung prangkesa ng anak niya. Yun yung taking undue advantage of your position. Tapos kinausap pa daw siya ni Gloria Arroyo. Sabi ni Atienza, pinakiusapan daw siya na Lito, tulungan mo naman si Loren, kaibigan naman natin yan. Yan yung siya. Kaya ito mga kabunyog, alam ni Loren Legarda, delikado siya. Delikado. Saka matibay talaga ang mga ebidensya sa kanila. Parang katulad yan kay Marcoleta. So ito na ngayon. Pag hinarap niya ang kaso, mas malaki ang posibilidad ang ombudsman magkakaroon ng findings of probable cause, reasonable certainty of conviction, prima facie evidence. Once na magkaroon ng ganun findings ang ombudsman, diretso na yan sa Sandigan Bayan. At pag diretso na yan sa Sandigan Bayan, magpa-file na ngayon, magre-release na ngayon
maglalabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, arestado silang mag-ina. Imagine niyo yan. Naiisip yan ni Loren, makukulong silang mag-ina? Eh grabe yan, grabing kahihiyan yan. Ha? So yan mga kabunyog, yan yung nangyayari dyan. So, pag sabi ni Ombudsman Buying Rimulya na isasailalim na sila sa preliminary investigation, mayroon ng mga ebidensya laban sa kanila, kailangan na nilang magbigay ng kanilang counter affidavit, ano na yan? Patungo na yan talaga sa kaso. Kaya, anong gagawin nila? Umalis na sila kaagad ng bansa. Kasi once na papadalahan sila ng counter ng subpoena, magre-request ang ombudsman ng precautionary hold departure order, hindi na sila makakalabas. Yung mga pera ni Leandro Lebeste na bilyon-bilyon, ipapa-freeze yun. O yan mga kabunyog. Ang problema kasi dito kila Loren Legarda, akala nila napakalinis nila. Sabihin pa natin na may politika daw kasi kalaban sila ng administrasyon. Eh kung wala namang ebidensya at wala ka namang ginawang krimen, wala namang maikakaso sa'yo. Di ba? O parang katulad noon ni Leni Robredo. O, ano man ang gawin ni Duterte, wala silang makuhang kaso kay Leni Robredo. Di ba? Ay dito kasi, itong si Loren Legarda, at saka yung anak niya, ay mayroon talagang mga ginawa na krimen sa bayan. Ganon din si Alan Peter Cayetano, may mga krimen din na ginawa sa bayan. So ngayon, ang sinasabi ni Loren, hindi niya hahayaan na masira ang kanyang malinis na pangalan na matagal niyang binild up at inalagaan. O sige nga, anong gagawin mo? Haharapin mo ang kaso, di bumalik ka sa Pilipinas. Kaya lang, dahil sa tibay ng mga ebidensya, posible talaga na makasuhan sila sa Sandigan Bayan. Ang problema dyan, dahil plunder yan, ididepensa mo ang sarili mo habang nakakulong ka, parang katulad ni Marcoleta sa kanila may defensor. Laging nagsasabi sila Marcoleta na wala, sa bandang huli, malulusotan nilang kaso na yan. Okay, malulusotan ninyo sa bandang huli, pero nakakulong muna kayo. O ganyan din ang mangyayari kay Cayetano, ganyan din ang mangyayari kay Loren. Ha? Ngayon, ang pinaka-problema din kasi kay Loren, nung mayroon ng ganyan, sinasabi, hindi lang naman ngayon lang lumabas yung issue na yan. Matagal na yung issue na yan ng tungkol sa anak niya. Kaya lang hindi niya naman tinuruan ng anak niya na maging humble. Ha? Hindi niya naman tinuruan ng anak niya na maging humble na, anak, ano ka na, anuin mo lang, harapin mo na yan, huwag ka nang makipagmatigasan. O kaya lang hindi, pa rin si Leandro, mayabang pa rin. Tapos si Loren Legarda, ganun din. Nung nagkakagulo sa Senado, anong ginawa ni Loren? Ang ginawa ni Loren nung nagkakagulo sa Senado, sumama pa siya kila Cayetano, lalo nang napasok. Kumbaga, mayroon ka nang problema. Tapos sumama ka pa doon kila Cayetano. Nakipagmatigasan Kaya pa. mali talaga yung mga moves ni Loren Legarda. Ayaw niya kasi bitawan, attorney, yung pagiging Senate President pro tempore niya. Yun. Ay dati kasama siya nila Soto at nila Lacson eh. Anong ginawa niya? Sumama kay Cayetano. Nung nagkakagulo sa Senado, sa halip na makita niya na mali yung nasamahan niya, nagmatigas pa si Loren. Di ba? Anong ginawa niya? Siya? Umiyak pa siya kasama ni Pia, nag-iiyakan sila. Ay, sus na drama yan. Tapos nung si Cayetano, ginugulo na ang Senado, na-realize na yun ni Joel Villanueva sa ni Chis. Sabi ni Chis Escudero, hindi ko na mapapayagan ito. Nasisira na ang Senado, kaya aalis na ako sa grupo nila Cayetano. Dito na ako kila Gatchalian. But sumama na nun si Loren. Pero hindi. Masyado siyang nag-ambisyon. Kasi ang posisyon ni Loren ng Senate President si Cayetano, siya yung Senate President pro tempore. Ang problema, na-elect na Senate President pro tempore si Gatchalian. Nag-live pa si Loren. Sabi ni Loren, hindi legal ang pagkaka-elect kay Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Kung ang lehitimong Senate President pro tempore ay talagang matindi. Matindi yung niya. Nakipagtigasan. So ngayon, kahit na ganyan si Loren, mabait pa rin sila Lacson. Nakipag-usap pa si Lacson sa kanya. Kasi sabi ni Lacson, naaawa siya kay Loren, parang naiiyak. Kaya lang sabi niya, ganyan talaga ang buhay. Pero mabait pa sa kanya si Lacson. Bakit mabait? Kasi grabe ang hinanakit ni Lacson sa kanisoto kay Loren. Trinahidor sila ni Loren eh. Di ba? Nung lumabas si Bato, biglang lumipat ito si Loren kay Cayetano eh. So, natanggal sa pagka-Senate President si Soto. Kagawa nila Loren yun. Kung hindi iniwan ni Loren sila Soto at Lacson, hindi naman mangyayari na mapalitan si Soto. Hindi sana magkakagulo ang Senado sa loob ng isang buwan. Kaya lang pero sabi ni Senador Ping Lacson, tapos na yun. Yung hinanakit niya kay Loren, inano niya na, kaya kinausap niya nga. Siyempre kung galit si Lacson, kumbaga talagang hindi niya mapapatawad si Loren sa ginawa nito. Hindi niya yung kakausapin. Kaya lang sabi ni Senador Ping Lacson, kinausap niya. Naaawa nga siya kasi parang naiiyak daw si Loren. Kaya lang sabi rin naman ni Lacson, kaya lang ganyan talaga ang buhay eh. Kailangan niyang harapin yan. Yan mga kabunyog ang nangyari diyan kay Loren Legarda. Kaya parang si Loren, anong gagawin niya? Mananatili pa ba siya? Kasi sa ngayon, wala namang indication na nagbago siya ng stand niya. Naninindigan pa rin siya, kagrupo pa rin siya nila Cayetano. Kala niya tama yung nasamahan niya. Yan, lahat ng pinagdadaanan niya ngayon ay dahil yan sa maling desisyon niya. Yun lang. Diba? Napasama siya sa maling grupo. Ngayon, tingnan niyo si Cayetano, tingnan niyo si Escudero saka si Villanueva. At least si Escudero ngayon, nare-redeem niya na yung sarili niya. Safe diba? na, Safe safe. na nga siya sa impeachment trial eh. Dati sirang-sira siya.
Pero binabantayan siya ng taong bayan. Hindi lang yun, lalo na si Villanueva, attorney. Di ba ano sabi ni Ombudsman? Hinog na yan si Joel. Hinog na hinog. Hindi pa nakukulong si Marcoleta doon ha. Nakalaya pa si Marcoleta. Hinog na hinog. Tapos biglang si Marcoleta ang nakulong. Diyos ko po, Rodi. Binabantayan siya ng taong. Ganon din si Joel Villanueva. Kung sana sumabay na si Loren Legarda noon kay Escudero at kay Villanueva. Pwede niyang harapin yung issue na yan ng anak niya at saka siya. Tapos dapat yung anak niya sinabihan niya, anak, wag ka nang masyadong Mabsat, again, ulitin ko Mabsat sa mga di pa nagla-like dyan, like and subscribe po tayo Mabsat wala pong bayad yan mga kakapsat. Salamat po. Tuloy, attorney. Sara Duterte dyan sa issue nila. Hayaan mo na ang Duterte. Magdesisyon na tayo nung maganda para anong tama para sa bayan. Dapat ganun eh. Hindi eh. Anong ginawa ni Loren? Parang tinulirate niya pa yung anak niya. Kaya yung anak niya, Pagtigasan. ito mga kabunyog. Lumaki rin ang ulo ng anak niya. Tapos sumama pa yung anak niya kila Congressman Barsaga, kila Marcoleta, di ba? Sila yung nagsabi. Tapos si Loren, hindi niya ginaid yung anak niya sa tama. So ano siya ngayon? Ayan na ngayon, naiiyak daw sabi niya. Kaninong kasalanan? Kasalanan niya. Yan yung Akala niya yung mga ginawa niya noon na tinulungan niya yung anak niya na makuha yung franchise, napakalinis noon. Hindi yun. Noon pa lang, ginamit mo yung posisyon mo para makuha ng anak mo yung legislative franchise. Bawal yun. Bawal yun. Ngayon, akala niya walang magtitistigo sa kanya. Ay si Atienza nagsabi na willing siyang magtistigo. At marami pang kongresista ang di umano'y umamin si Atienza. Kapag may kaset, titistigo ako, kinausap ako niyan. Sabi niya. Diyos ko po, naglagan na talaga. Kaya naman pala takot na si Loren, mga kapsat, umuwi ng Pilipinas. Si Atienza pa lang, nako po, pistado na, aamin mismo. Diyos ko, Lord. Willing din magtistigo laban sa kanya, kay Loren Legarda. Ano ngayon ang ini-insist ni Loren? Ang ini-insist ni Loren, malinis ang pangalan niya, sinisiraan sila, sa tamang panahon daw, malilinis niya rin ang pangalan niya. Sabi ni Loren. Sabi. Pa siya. Tapos ngayon, nagmamakaawa siya, na unawain daw ang sitwasyon niya. May sakit daw sa lung, sabi ni Lacson. Kaya nag-extend daw ng medical leave. Gusto niya na rin daw sanang umuwi. Ano 'yon? Marks, yan? Mga na mga yan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang, sirang-sira si Loren sa kanyang naging desisyon. Mayroon pa sanang panahon para ma-redeem niya ang sarili niya. Tulad ng ginawa ni Chis Escudero. Tingnan niyo si Chis, na-redeem niya yung sarili niya. Pero binabantayan ng taong bayan. Chis, bawat galaw ni Chis binabantayan ng taong bayan. Pero medyo na siya ngayon. Hindi tulad ng dati sinusukas siya ng taong bayan. Ay wala, dito napasama si Loren kila Amy, napasama kila Padilla, napasama kay Cayetano. Yan yung yan yung Ang problema niya kasi, akala niya tama yung desisyon nila na sumama sa Duterte. Sige, siguro ang inaasahan niya, mananalo naman daw si Sara sa 2028. Di sige, hintayin nila yung 2028. Isa ngayon, harapin muna nila yung problema na yan. Di ba? Tama. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. Sa mga kakabsat natin dyan, naniniwala ba kayo na talagang malubhang sakit ni Loren Legarda sa lungs? Ito isang drama lamang. Press down below, mga kabsat, kung ano yung mga sagot nyo dyan. Comment down, especially sa mga team replay natin dyan, mapsat. Alright, countdown tayo. Shoutout sa 800 plus, mga kakabsat. 800 plus live viewers, going 900. Baka naman. Like and subscribe tayo, mga kakabsat. Wala pong bayad yan. Baka naman. Alright, countdown tayo. Next topic tayo. Diyos ko po Lord Rudy. Mega love shoutout, Mapsat. Ito, follow up na natin kagad si Loren Legarda, Mapsat. Pinasigurado na nga ba ang mag-inang Loren at Leandro, ang mga asset nila na nasa Switzerland? Nako po, Attorney Enzo, ano nga ba yan? Pasok, Attorney. Normal lang natin. Enzo Recto, kalaban ng katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Magkakaroon dyan ng mga kabunyog.
ang gagawin niya ng ombudsman, magpa-file yan ng freeze ng mga assets. Ipapa-freeze ang assets niyan. O di syempre, kung ipapa-freeze ang mga assets niyan, hindi niya na yan magagamit. Hindi na nila yan magagamit. Ngayon kasi, pwede pa kasing gumalaw yan. Kasi wala pa namang order ang korte. Hanggang ngayon, pwede pa niyang ilipat ang kanyang mga assets, Naku po. yung mga yaman, pwedeng i-deposito sa Switzerland. Pwede talaga yan. Ay alam naman natin ang Switzerland, matindi ang bank secrecy law dyan. Agoy. Ang secrecy laws ng Switzerland, yung protection sa mga depositors doon, lalo mga foreign depositors, matindi. Kaya nga 'di ba, yung mga gustong magdeposito, nagdideposito 'yan sa Switzerland. Mga kabunyog, kasi doon once na magdeposito ka doon, mahirap mahabol ang mga deposito doon. Ay itong si Leandro Lebeste, ang kaso niya pa naman plunder. Ay pag sinabi mong plunder, ang kasong plunder, ibig sabihin niyan, ang mga assets mo ipapahold yan ng ombudsman, ipapa-freeze yan. Sa ngayon, hindi pa frozen ang assets nito ni Leandro at saka ni Loren dahil wala pa naman silang kaso sa ombudsman ay sa Sandigan Bayan. Nasa preliminary investigation stage pa lang sila. Once na once na may ma-file ng kaso sa Sandigan Bayan, magre-request sigurado yan ng freeze order. Ipapa-freeze ang mga assets. Kaya baka inaabangan na nito. Nag-a-anticipate na siguro ito sila Leandro na baka mag-request ng freeze order ng mga assets. Mabuti nang ngayon pa lang mai-safety na nila, mai-secure na yung mga ari-arian nila. Ano pa naman yan? Hindi naman ang pinag-uusapan dito maliit na halaga. Ano yan? Bilyonaryo yan. Si Leandro Lebeste. Kaya lang yun na nga, yung pagiging bilyonaryo niya kasi galing sa masama Yun ang problema. Si Loren Ligarda, grabe ang pagkilala sa kanyang anak. Economic genius daw. Pero lumalabas nga ngayon, yung pagiging economic genius ni Leandro Lebeste ay masama. ang pagyaman ni Leandro Lebeste galing sa masama. Yun ang doon. Ganyan naman ang plunder, di ba? Ang plunder, ill-gotten wealth. Ibig sabihin, yung yaman mo galing sa masama. Ill-gotten. Bakit ill-gotten? Paano ba yumaman si Leandro? Paano ba yumaman si Leandro? Ay nagtayo siya ng solar na negosyo. Yung solar para sa bayan, pinaregister niya sa Kongreso, legislative franchise, linakad ng kanyang ina. Doon pumapasok ang plunder Ginamit mo ng advantage ng mo